Nagpapasalamat tayo sa Diyos at ngayon pinagkatipon-tipon tayo. Tayo po ay buhay at tayo po ay nakapagpupuri sa Diyos. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoong Nazareno. Mga kapatid, ang mga binabasa po nating ebanghelyo ay patungkol sa mga pang-araw-araw na kaganapan kasama ni Jesus ang kanyang mga disipulo. At alam po natin na ang disipulo ni Jesus, karamihan ay mga mangingisda. Sa mga pang-araw-araw na buhay ni Jesus, kasama ang kanyang mga disipulo, mga ordinaryong kaganapan sa kanilang buhay, ngunit ipinapakita lagi ng Diyos ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa kanila. At ang isa sa naganap na pangyayari kasama ni Jesus at ang kanyang mga disipulo ay yung tinatawag na kaniyang paglalakad sa dagat. Alam niyo po, ang paglalakad ni Jesus sa dagat kasama ang mga disipulo ay matatagpuan sa tatlong ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo, San Marcos at San Lucas. Ngunit natatanging sa ebanghelyo ni San Mateo, matatagpuan natin na si Jesus ay naglakad sa tubig at inanyayahan niya si San Pedro na maglakad din. Tanging sa ebanghelyo ni San Mateo, si San Pedro ay nagawang maglakad din sa ibabaw ng dagat. At ito marahil ang unang aral, mahalagang aral na pwede nating matutunan sa ebanghelyo. Maaring makapaglakad si San Pedro kahit sa pamamagitan ng kanyang maliit na pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya, kahit gaano ito kaliit, ay magagawang makapaglakad sa dagat. Of course, hindi literal na tubig ng dagat ang tinutukoy natin. Ngunit alam po niyo po sa Biblia, sa Lumang Tipan, kapag binabanggit ang dagat o anyo ng tubig, ang kahulugan na to o ang sinisimbolo na to ay kasamaan at kamatayan. Kung maalala niyo po, ang mga Ehipto ay namatay sa dagat nung hinabol nila ang mga Israelitas sa gitna ng dagat ng Red Sea. Dito ay nilamon sila ng tubig. Ikinamatay ng mga Ehipto. Umaalala nyo rin po ang bangka ni Noah. Nung matapos na ang kanyang bangka, ipinadala ang malaking baha. At ang mga taong nagpapakasasa sa ligaya, nung panahon ni iyon ay kinain ng tubig baha. Kaya nga sa Lumang Tipan, ang anyo ng tubig ay kamatayan at kasamaan. Ngunit sa ebanghelyo, kung saan makikita o matatagpuan nating naglakad si Jesus sa dagat, ang ibig ipakahulugan na ito, si Jesus may kapangyarihan sa ibabaw ng kamatayan at kasamaan. Si Jesus nagawang maglakad sa ibabaw ng dagat, sumisimbolo ng ating Panginoong Diyos may kakayahan laban sa kasamaan at napagtagampayan ang kamatayan. Inang pangalawang aral na ating matutunan sa Ebanghelyo. At ang pangalawa, magagawang makapaglakad sa ibabaw ng dagat, sa ibabaw ng kasamaan, sa ibabaw ng tubig ng takot, ng pangamba, ng kawalang pag-asa, kapag mayroong kaunting pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, huwag mawawala sa atin kahit kaunting pananampalataya, kahit butil ng mustasa. At kapag mayroon tayo na to, magagawa natin lumakad sa tubig ng kawalan ng pag-asa, sa tubig ng takot, sa tubig ng pangamba, sa tubig ng
panghihina. Si Pedro nakapaglakad sa tubig. Ngunit kung maalala niyo po sa Ebanghelyo, matapos niyang makapaglakad, si Pedro ay unti-unting lumubog. Bakit? Dahil nakaramdam po siya ng malakas na hangin at alon ng dagat. Nawala ba si Jesus sa presensya ni Pedro? Nananatili si Jesus. Pero nung si Pedro ay tumingin sa alon, nung siya ay naramdaman ang hangin, doon unti-unting lumubog si Pedro. Kaya ang pangatlong aral sa atin, kapag tinanggal natin ang ating paningin mula sa Diyos, unti-unti tayong lulubog. Kapag tayo ay tumutok sa problema, kapag ang ating isip ay nasa kawalan ng pag-asa, kapag ang ating damdamin ay sa pangamba at hindi sa Diyos, unti-unti makakaramdam tayo ng paglubog. Kaya nga, ang aral, huwag nating tatanggalin ang ating paningin sa Diyos. Last month, nagpunta po kami sa Bohol para magmisyon. At isa sa pinuntahan namin ay isang isla na kabahagi ng tinatawag na lugar na Talibon sa Bohol, Isla Malingin. Naalala ko po nung sumakay kami sa bangka, ay hinahampas kami ng malakas na hampas ng alon. Ang dinarasal ko po sa Diyos, Keso Kristo, Panginoon, sa iyo ang misyon na ito. Huwag niyo po kaming pababayaan. Sa kabuuan ng aming paglalakbay patungo sa isla, habang malakas ang alon, habang malakas ang hangin, dasal lang ako ng dasal. Panginoon, sa iyo ang misyon na ito. Panginoon, sa iyo ang misyon na ito. Tawa ng Diyos, narating po namin ng ligtas yung isla. Kaya nga po, sa panahon ng alon, sa panahon ng malakas na hangin, sa panahon ng pagsubok, ng takot at pangamba, huwag mawawala ang ating paningin sa Diyos. Tatlong bagay na ating matututunan. Una, may kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan at napagtagumpayan ang kamatayan. Pangalawa, maliit na pananampalataya natin, kayang lakarin ang dagat ng pangamba at takot. At pangatlo, huwag nating tatanggalin ang ating paningin sa Diyos. Kapag hindi natin tinanggal ang ating paningin sa Diyos, hindi po tayo lulubog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.